Isa pong kagalakan muli na magkasama-sama tayo para pag-aralan ng salita ng Panginoon. At tutuwa po ako dahil ang laki na po nang iginanda nitong inyong chapel sapagkat kahit pala naka-long sleeve tayo rito, hindi tayo papawisan. Ang danger na po rito, madali po tayo makatulog sapagkat pagka ang lugar ay malamig tapos boring na nagsasalita, ay aantukin po tayo madali. At alam niyo mga kapatid, very timely po itong message natin dahil recently nakakita tayo ng mga ganapan sa Middle East at ano ba ang impact nito sa ating buhay sapagkat pagka Israel ay nakikipagdigma sapagkat dyan ay bayan ng Diyos, God's chosen people, ang mga nakatira dyan. At ang sabi nga ng Scripture, the apple of His eyes ay ang Israel at ang Jerusalem ay ang capital ng Israel, ay din ang birthplace ng ating Panginoon Jesus, ang Bethlehem. At nangako din ang ating Panginoon Jesus na sa kanyang second coming ay bababa siya sa Mount of Olives na nandun din sa Jerusalem. So sa tuwing may headline about Israel, ay tayo mga Christian ay very aware na nag-iisip ay malapit na po ba ang rapture. So yan po pag-aaralan natin ngayong umaga at naka-record po pala tayo. Kung dito lang po ang nakaharap, compare po dito sa ating audience kung nakalive po tayo ngayong umaga. Kaya pipihitin natin ng konti ang ating mukha dito sa ating cellphone. So ganun pa man, bago po tayo magsisimula, tayo po muna ay sa galing na natin. Panginoon namin Diyos, sa umaga po ito ay papasalamat kami sa inyo sapagkat isa pong pribileyo para sa amin na mapag-aralan ang inyong salita upang kami ay lalo pang manabik dito sa inyong uling pagparito na siyang aming paksa ngayong umaga. Panginoon, puspusin niyo po kami sa pamamagitan ng Holy Spirit. Alisin niyo po ang gawa ng kaway upang hindi kami madistract ng dyablo. Bigyan niyo po kami ng attentive ears, listening heart, at tulungan niyo kami makapag-focus sa aming Panginoon Kristo. Ito po aming samot-dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Bago po tayo tutuloy ito sa ating main verse, bubuksan muna po natin ang ating banalang sulatan sa Aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 28, para makita po natin ang big picture. Ito po yung big picture. Kumbaga, ito yung bird's eye view ng ating pag-aaralan. Kung inyo pong nakita na, Hebrews chapter 9, last verse po sinasabi, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So 2,000 years ago, ay ang ating Panginoon Jesus ay nagpakita in flesh. Ito ay makikita natin sa John 1, chapter 1. No? Ang Panginoon Jesus na nasa langit, bumaba dito sa lupa for 33 years ay nakisama sa mga tao. At ang ending po ng ating Panginoon Jesus ay malungkot at masaya. Malungkot sapagkat ipinako siya sa krus ng sarili niyang bayan. Mga kababayan niyang Hudyo nagpako sa kanya sa krus. Masaya sapagkat dahil na-reject ng kanyang sariling bayan si Jesus Christ, ay ang Ebanghelyo ay umabot sa ating mga Gentile. At ang masayang balita pa rito, hindi siya nanatiling patay. After 3 days on a Sunday, nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus. Yan po kaya nakakao. At after 40 days, ay umakyat siya sa langit. At during those 40 days after the cross, sa crucifixion, from resurrection up to ascension, ay nagpakita siya sa maraming mga alagad. Pakita siya sa alagad, sa libu-libong mga tao. At dahil dito, nag-iwan siya ng pangako. No? At ang pangako yan ay sa John 14, 1 week before siya ipako sa cross. Ang sabi niya sa John 14, verse 1, let not your heart be troubled. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I should have told you. If I go and prepare a place for you, I will come back. So where I am, you will be also. So, sa madaling salita mga kapatid, may first coming, and then there is second coming. Ito second coming na ito ay nahahati sa dalawang phases. Phase 1 of the second coming is what we call the rapture. Alam niyo po mga kapatid, ito pong
theology natin sa Christian Brethren ay inatap po ito ng evangelicals worldwide. Alam niyo po ba ang rapture, ito ay tinatawag natin harpazo in Hebrew. Sa Greek word harpazo, meaning snatching. It is a sudden, surprise, and selective event. Mangyayari po ito sa mabilis na pagkakataon, aagawin sa alapaap ang lahat ng sumampalataya. Ito pong doctrine na ito ay it's just 200 years old doctrine. At ang pioneer po nito ay ang founder po ng Brethren Group, si John Nelson Darby. Kaya itong doctrine of rapture, ito po yung napopularize ni Scofield. Si Cyrus Scofield ang nagpasikat itong doctrine na ito, the rapture. Ito ay napublish sa kanyang libro, yung sa Scofield Reference Bible, which was published in 1909, sold over 10 million and up to 100 million sold worldwide. It was published by Oxford Printing Press. So itong doctrine na ito ay sumikat itong 20th century. Kaya tayo may movie na Left Behind. Sino ba bida doon sa movie na Left Behind? Ha? Kilala niyo yun? Ha? Si Nicolas Cage, di ba? Pagkatapos there was this Simpson. Sino yung nanonood ng cartoons na The Simpsons? Si Homer. Kilala niyo si Homer? Ito mga matandang cartoons ito eh. Yung Left Behind movie siguro, ito, this was 15 years ago. At may bagong sequel ito, just 10 years ago. So, ito mga movies na ito, at saka yung edition ng Simpsons, meron silang The Rapture. Sumikat itong doctrine ng Rapture, kinopya from Brethren ng Baptist, kinopya ng mga Presbyterian, kinopya ng mga Evangelical, kaya ngayon, even some Catholics like Bo Sanchez is teaching also the Rapture. So ngayon, ano itong rapture na ito? Rapture can be found in 1 Thessalonians chapter 4. At i-describe dito kung paano kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya. Kukunin sa mabilis na paraan. May tatlong S na tatandaan. Unang-una, it is a sudden event. No? Sige, tingnan natin. 1 Thessalonians chapter 4. Kaya ako yung kinukwento mga kapatid sapagkat itong pag-aaral na ito ay ang eschatology po, yung study of future events. Ito po ay mahabang pag-aaral. Pero binigyan niyo po ako ng 40 minutes so tatapusin po natin ito. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, "But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, or that you may not grieve as others do have no hope." Ibig sabihin dito, gustong ituro itong doctrine na ito sa pagbabalik natin po ng Jesus upang daw tayo mga Christian ay huwag malumbay. Kamukha sinabi natin po ng Jesus sa John 14. Ayaw ng Panginoon na tayo ay malulumbay gaya ng mga taong walang pag-asa sa tuwing tayo ay nakakakita ng namamatay. No? Sabi dyan, itin po natin, but we do not want you to be uninformed. Unang-una gusto niya, ma-informahan tayo about this teaching about rapture. About those who are asleep, tungkol sa mga namatay na muna sa atin. That you may not grieve as others do who have no hope. Ibig sabihin, tayo ay may hope. Christ is our living hope. No? Kaya yung tao, pagka namatayan, at hindi Christian, talagang halos gusto nilang yakapin, itaob yung kabaho, gusto nila sumama. Because they do not have hope. Tayo po, with hope po tayo. Kaya sabi po dyan, kaya ngayon, ang sabi dito sa 14, "For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring Him those who have fallen asleep." Sabihin po nito, kung daw tayo sumasampalataya kay Jesus Christ, lahat na sumampalataya sa Kanya ay may pag-asa at bubuhayin na maguli yung mga natutulog. Pag sinabi mo natutulog sa Scripture, ang tingin po ng Diyos sa mga sumampalataya namatay, natutulog lang. Kasi He has the power to wake them up. No? Igisingin niya po yan. Ngayon, verse 16, tatanong po tayo. No? "For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." Ito po si Apostol Pablo ay sumulat sa Thessalonica, sumulat siya sa Corinto sapagkat ang mga kapatiran noong unang panahon, first century Christian are asking. Sabi nila, paano naman yung mga kamag-anak namin Christian na namatay? Paano sila mabubuhay ng
tanong nila sa 1 Corinthians 15. Yan din ang tanong dito sa Thessalonica. Mga church sa Thessalonica, nagtatanong sila, sumampalataya kami, paano kami, may buhay na wala lang kami. Paano naman itong mga namatay na to? Paano sila mabubuhay na mabuhay? What will happen to them? In-explain po dito sa mga verse na ito. Ang Panginoong Jesus daw po ay darating, siya ay bababa saan? Sa alapaap. Hindi siya magtatouch daw sa lupa. Nasa alapaap lang, nakasuspend. And then from there, we will hear, ano po matitinig natin? Una-una, we will hear with a cry of command. Cry of command. May pagsigaw, may pagtangis. At ang susunod, with the voice of archangel. Ito yung description. Pag darating na yung rapture, may sigaw tayong madidinig. At pagkatapos, may trumpeta na mahabang tunog. Kasi yung trumpeta tutunog. Tapos sa dulong tunog ng trumpeta, at the sound of the trumpet, and the dead in Christ will rise first. Mabubuhay yung mga namatay na naunang Christian. At pagkatapos nun, susunod tayo mga buhay, hindi na tayo mamamatay, papalitan na lang itong ating lupang katawan. Yan po ang sequence. So ngayon, maaaring tatanong nyo, kung siguro hindi pinaliwanag itong mga verse na ito, malungkot. Ano ba, sinabi ng Panginoon, may buhay na walang sumasampalataya. Magkakaroon tayo ng palaisipan sa ating isip. Oo nga, may buhay na walang hanggan ako, pero paano? Paano mapapasa akin itong buhay na walang hanggan ito? Paano pag namatay ako? Paano resurrection? Ito po ay in-explain lahat dito sa ating text. Kung ikaw ay namatay, pag nag-rapture, dumating ating Panginoon Jesus sa alapaap, makakadinig tayo ng sigaw na malakas, a cry, a loud voice of the archangel, a trumpet will sound. Ito sound na ito, madidinig even ng mga namatay. Kahit ikaw ay pulbus na, kahit ikaw ay powder na, kahit ikaw ay buto na lang, kahit kalansay ka na lang, kahit nandun ka pa sa ilalim ng dagat, you will be awake. Mapapalitan ng iyong katawan. Then, verse 17, then who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ito yung meeting in the air. Saan kayo nakakita na mag-meeting kayo sa alapaap? Tayo nag-meeting tayo sa Starbucks, sa coffee shop. But this meeting will be a grand meeting of all believers, dead and alive in Christ. They will meet in the air. Makikita-kita po tayo sa alapaap, whether we are dead or alive. Amen. Hindi tayo subject sa law of gravity. And this is amazing, mga kapatid. Sabi dyan, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we will always be with the Lord. Yan daw po ang grand rendezvous. Tayo lahat ng mga Christian, pag dumating natin po sa rapture, aakyat tayo doon. Yung mga patay, mauna, then paano tayo mabuhay. At itong event na ito will be in a snap, mabilis lang, isang mata, sabi sa 1 Corinthians 15. At ang sabi pa niya dito sa ending, therefore, encourage one another with these words. Gusto ng Panginoon, laging sariwain natin ito, encourage tayo dito, sapagkat ito yung blessed hope natin. Ngayon, yung mga taong dalaga, tsaka mga binata, sabi nila, sana muna mag-rapture. Kasi hindi pa kami, wala pa kaming mga girlfriend, hindi pa kami nakakapag-asawa. Muna natin pag-usapan ng rapture, mag-aanap muna akong trabaho. Paano ito aking pag-aaral? Mabibitin ako, hindi pa ako nag-graduate. May mga pangarap pa ako dito sa mundong ito. Hindi pa kami nakakabayad sa bahay. May pangarap pa akong motorsiklo. May gusto pa akong karir. Di ba? Sometimes, yung mga bagay na yan na umipigil sa atin, that's why we don't feel encouraged with these words of promises na ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, maganda yung may mga plano tayo dito, but don't make it long term because temporary lang lahat ng mga bagay. Iiwan na natin yan. Pag nag-rapture tayo dyan, sabi ko nga doon sa aking katiwala dati, pagka kami kako ay nawala na dito sa opisinang ito, isang araw kami dito, dahil naalala namin ng gospel, hindi niya kami pinapansin. Pagka kami nawala isang araw dito sa office na ito, sa'yo na itong opisina, sa'yo na rin yung bahay, lahat sa'yo na. Ang tanong niya, kailan kayo aalis, kailan kayo mawawala? Tuwa-tuwa siya. Hindi know na pagka nawala ng mga Christian dito, magsisimula na ang Great Tribulation. At yan ang mga pag-aaralan natin ngayong umaga. Kaya naubos ko na yung 25 minutes sa introduction pa lang. Nakakatakot pa ka. Abutin tayo ng alas 12 rito kasi nung uli ko tinuro ito, inabot kaming kalating araw eh.
Ngayon po, ang ating pong paksa ay tinatawag na end times. Bakit end times? Alam niyo po, nung umakyat ang ating Panginoon Jesus sa langit, doon sa Acts chapter 1, nakakatingala yung mga lagad. Kasi umakit siyang gano'n eh. Nag-take off siya para sa spaceship, nag-take off talaga, tapos biglang nawala. Sabi ng mga anghel sa mga alagad ay, kung paano siya umangat, ganun din siyang babalik. No? Hindi natin mabubuksan lahat ng talata, kaya kukwento ko lang muna ngayon, babalikan niyo na lang. So ngayon, 2,000 years later, andito po tayo. 2,000 years nakaraan yan. At yung binabasa natin text na yan, was written during the first century. Yung First Thessalonians was written during the first century. Yung Gospel of John was written AD 90, natapos yan. So, yung halos buong New Testament natin was written during the first century. And from first century up to the present time, almost 2,000 years na nakaraan. At ang mundo natin ngayon, mga kapatid, nagtatanong nyo, how old is our itong human race? It's almost about 6,000 years old. Kasi from Adam and Eve up to Jesus Christ, 4,000 years na nakakaraan. From the birth of our Jesus Christ up to present time, almost 2,000 years ago na yan. No? Kaya ngayon, tatanungin nyo, Kuya, kailan kaya magra-rapture? Sabi ng malang kasulatan, wala pong nakakaalam niyan. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 3. Diyan muna po tayo. Babasa muna tayo itong preparation natin sa end times. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1 to 3. Lulundag lang po tayo doon sa next chapter. 4 po yung chapter na binasa natin, ha? Chapter 4 yun. Ngayon, nasa chapter 5 na tayo. Ang style po na pag-aaral natin, this is what we call verse by verse. No? Hindi po tayo dampot lang ng dampot, pero ito, tuloy-tuloy ang ating pagbabasa. Sabi po rito, now concerning the times and seasons, no? Times, ito, nakita nyo, times, ano? End times po kasi. Tungkol daw sa panahon at sa mga season, sabi rito, brothers, you have no need to have anything written to you, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night, no? Darating daw ang ating Panginoon Jesus gaya ng isang magnanakaw. Yung bang magnanakaw, kumakatok ba sa pinto yan? Hindi. Dumadating ba ang magnanakaw pag kami nagpaparty at gising lahat ng tao? Hindi. Dumadating ba ang magnanakaw pag kayong bahay, gising ang mga tao sa loob ng bahay, nagpapabag? Hindi. Kasi pag kami nagpapabag sa bahay, hindi sasabay magnanakaw dyan. Kasi mapupunta sa kanya yung atensyon ng mga nagbababag sa loob ng bahay, mga nag-aaway. No? At, ang sabi niya pa dito, verse 3, tignan niyo po yung 3. While people are saying, peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Ayan pala ang style ng dating ng Panginoon. Pag dadating natin Panginoon Jesus sa rapture, dadating siya gaya ng isa magnanakaw. Pagka daw yung bahay o yung mundo ay sinasabi na kapayapaan, security, darating na siya. Diba? Pagpayapang natutulog ang mga tao sa bahay, business as usual, hindi nagtulog, ano mangyayari? Darating yung magnanakaw. Sasalis niya. Si Jesus pala sa kanyang pagbabalik ay merong 3 S. No? Sudden, surprise, and selective. Bisa natin yung sudden. Bakit sudden? Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 1 Corinthians chapter 15. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 15. No? Kailangan po, meron tayong basihan pag sinasabi natin kung paano siya darating. No? Isang mata. No? Tingnan natin sa 15. Ayan. Verse 51. Nakita niyo na po ba? 1 Corinthians 15:51. Behold, I tell you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed. In a moment, 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Sinasabi natin sa atin because it is a very, very fast event. Para daw tayo umurak na. Isang mata. Sa loob ng isang mata, mangyayari ang lahat ng mga ito, ang rapture. Isang mata. Ngayon na, sinasabi natin, sudden, mabilisan din. Surprise, bakit surprise? Kasi hindi kumakatok.
Bigla na lang, sisigaw ng malakas, tapos dadagitin na tayo ng ating Panginoon. Sudden and surprise. And number 3, the last S, selective. Bakit selective? Kasi ang kukunin lamang niya ay yung sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. So, yun po ang rapture. Natapos na natin. Papalitan ng katawan, ng katawan panlangit. Ngayon, kakaroon po tayong tanong. Paano yung hindi sumampalataya? Paano yung naiwan dito sa mundong ito? Paano na yung alaga kong aso? Paano na yung kaibigan ko hindi Christian? Paano na sila naiwan dito? Paano yun na yung aking katiwala na naiwan pag nag-rapture? Ano mangyayari sa kanila? No? Yan po ay pipilitin natin sagutin. Usap po tayo na next slide. Pagka po pag-aaralan ang Bible prophecy at ang end times, meron pong tatlong grupo ng tao na tinutukoy ang plano ng Diyos para sa kanila. Una, merong plano ang Diyos sa mga Hudyo. Ang mukha nga nung una, ang plano niya, ipapanganak siya sa Bethlehem, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling tao, yung plano ng Diyos para sa kanila, napunta sa mga hentil at sa church. At pagkatapos, ito yung church. Yung church ay composed na some Jewish believer at saka itong mga Gentiles na naging Christian, napunta sila ngayon sa church. So, yan ang composition ng mga groups of people sa Bible prophecy. Ito pong illustration na ito ay sa book ni Tim LaHaye, no? Doon sa Charting the End Times. Ngayon, yung pong binabasa po natin na talata kanina sa 1 Corinthians 15 at saka sa 1 Thessalonians chapter 4 and 5, ito po ang pupunin ng Panginoon pag nag-rapture. No? Ito po pupunin ng Panginoon. Once na mag-rapture, ang pupunin niya yung church. Ang church ay composed of Gentile believers and Jewish believers. Kahit na Hudyo ka, sumampalataya kay Jesus Christ, kung ikaw ay hentil, sumampalataya kay Jesus Christ, papasok ka sa Universal Church. At pag nasa church ka, andito yung pangako ng Panginoon sa iyo sa John 14. Sa oras na siya ay makapagawa ng tanda kong kalalagyan, pukunin niya yung church sa alapaap ng punta. So ngayon, tatanong niyo siguro, anong kaibahan ng second coming at saka nitong rapture? Okay? Next slide. Alam niyo po mga kapatid, ang rapture at ang second coming ay mayroong 7 taong pagitan. Sana nakikita niyo po yung outline natin kasi napakaliit. Ito pong chart na ito ay kinuha ko sa ating Bible prophecy na book ng ating BSA. No? Ito ay Brethren Material, lesson number 6. Kung makikita niya. Kaya kung bumili ka ng libro ng BSA about Bible prophecy, makikita mo sa lesson number 6 itong chart na ito. Pagka nagkaroon ng rapture, sasama ng Panginoon lahat na sumampalataya, ikakasal ng church sa ating Panginoon Jesus, magkakaroon ng wedding ceremony sa langit. After 7 years, bababa ang Panginoon Jesus, kasama tayo sa Mount of Olives. Yun po ang second coming. Ang rapture at saka second coming, may pagitan po yan na 7 taon. No? 7 taon. Habang tayo ay nagsaselebrate sa langit, dito sa loob ng 7 taon, magkakaroon ng Great Tribulation. Ano yung Great Tribulation na yan? Paparusahan ng Panginoon ang Hudyo at ang buong sanlibutan. Bakit niya paparusahan? Sapagkat hindi sila kumilala sa ating Panginoon Jesus. No? Hindi nila kilala. Lahat na hindi kumilala sa ating Panginoon Jesus, magsasuffer dito sa 7 taon ito. At itong 7 taon na ito ay nahahati sa first 3.5 and second 3.5. Sa first 3.5, ang tawag dyan ay tribulation. Yung next 3.5, yun ang tinatawag na Great Tribulation. Bakit po yun natin sa first 3.5 at second 3.5? Sa gitna po ng tribulation, yung sa middle ng 3.5, magpapakilala ang Antichrist, magpapasamba siya. Lahat ng hindi sasamba ay papatayin. At yung sasamba sa kanya, tatatakan niya ng 666 sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Dito po mangyayari yan sa middle ng Great Tribulation. Sa panahon ito, walang gagawin ng tao kundi magsape. Hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi nila masusumpuan. Magmamahal ang bilihin, ang araw ay magdidilim, ang araw ay magiging pula dahil ng dugo, at ang buwan ay hihina ang kanyang liwanag. Kasi kumukuha ng liwanag ang buwan sa araw. At sa pagkakataong ito, wala na pong kapayapaan. Sapagkat tayo mga Christian ay nasa langit na. Wala na magsishare ng gospel dito kung hindi yung
anghel na susuguin dito. Dalawang witness, tsaka yung mga anghel na tinutukoy sa Revelations chapter 14. No? Ngayon, siguro itatanong nyo, kapatid, napaka ano pala ng plano ng Panginoon, napaka-diagram pala, bakit? True and true, it is all literal. Alam nyo, mga kapatid, this was taken, lifted from the Word of God. May mga verses dyan, ayan po yung ating pinag-aaralan, naka-outline lahat. Kaya kung gusto nyo to further and make a study on this, bumili po kayo ng Bible Prophecy ng BSA. Ano, pinopromote natin. Sariling ating libro yan. Pag tinignan nyo yung lesson number 6, ito ang makikita nyo general outline, future. Imagine mo, buhay ka pa, alam mo na lahat itong mga detalye na ito. No? Kaya tayo mga Christian, ahead tayo eh. Hindi lang basta Christian tayo sa brethren. Bakit? Brethren are known for making charts. Tayo mga brethren, sikat tayo sa paggawa nito eh. Sina Darby, sina Scopit, sina Clarence Larkin, sila ang promotor nito, mga chart na ito. Pagka ikaw daw ay mahilig mag-chart, mag-diagram, yan daw ang strength ng mga brethren. Pagkakan natin. No? Next slide, hindi natin mai-discuss lahat ito, napakahaba na ito. Bibigyan ko lang kayo ng mga passages. Kung kayo may cellphone, picturean nyo na lang. Ito po ang mga passages about Christ coming. No? There are two phases. Phase 1, rapture. Second phase, second coming. Magkaiba yan. Anong pinagkaiba ng rapture? Ang rapture, invisible. Bakit invisible? Mabilisan. Makikita mo ba yung snap na wala lahat ng tao rito? Visible yan. Hindi ka invisible. Yung second coming, visible. Bakit? Si Jesus Christ, bago pa, nakasakay na kabayo. Kabayo kulay puti. Pagkatapos is dressed, yung kanyang robe is dipped in blood. So, yan ang pinagkaiba. Si Jesus Christ, sa second coming, bababa sa Mount of Olives. Sa rapture, si Jesus Christ nasa ulapap lang. Yan ang pinagkaiba. O, kung na-picturean nyo na, nandun naman pala yung slide doon sa ating kapatid ko. Siguro na-save na. Next slide. No? Ayan po. No? Nandito tayo ngayon sa church age. Pag na-rapture tayo, sinundo tayo na ating Panginoon, magkakaroon ng Great Tribulation dito sa sanlibutan. Ayan. Pagkatapos ng Great Tribulation, nasusunod dyan sa after 7 years, bababa si Jesus Christ na kaputing kabayo. Kasama yung mga kinasal dito. Pupuntang gano'n, bababa tayo, may kabayo rin. Para namang ano yan? Para namang science fiction yan, kuya? Hindi fiction to. Kung paano nangyari ito dito, yung first coming, magkakaroon din ang second coming dito. Dito, hindi na siya maamong tupa. Dito sa first coming, ano sinasakyan niya? Donkey. Asno, di ba? Nung bago siya, doon sa araw ng palaspas, 1 week before the cross, nakadaki siya. Dito, babalik siya, kung alam binasa natin sa Hebrews chapter 9, He will be coming back not as a lamb anymore, but as a judge and a king. No? As ay nakabayo. Bababa siya after 7 years. Habang yung mga naiwan dito sa sanlibutan, yung hindi kumilala sa Panginoon Jesus, yung mga Hudyong matitigas ang puso, yung mga Gentile na inaaralan natin ang gospel na ayaw makinig, maiiwan sila dito. 7 years sila magsasabi. Ngayon, pagbalik ni Jesus Christ, dito sa mundong ito, mag-i-establish siya ng millennial kingdom. May 1,000 years reign ng ating Panginoon. Lahat ng hindi sumampalataya, saan mapupunta? Dito. Lahat ng mga natataka na 666, dito ang punta. Lahat ng hindi sumampalataya dito sa panahon ito, dito ang ending nila. Ano ba ito? Impyerno. Yan ang ending. Kaya kung meron dito na hindi pa kinikilala si Jesus Christ as Lord and Savior, hindi lang naiiwan ka sa rapture, pag hindi mo pa kinilala si Jesus Christ dito, ito na yung last chance. Dito ang ending. Yan po, no? So, may picture kayo, picturean nyo, no? Ito po yung main diagram. Ngayon mga kapatid, ang tatanong nyo siguro sa akin yan sa last 5 minutes natin. Kuya, wala na bang ibang sign about rapture? Aba, meron pa. Marami pa sign yan. Kasi yung rapture, pinakilala na natin kung ano mangyayari, may sigaw, may tunog ng pakaka. Pero during and immediately before the rapture, wala ba tayo makukuha mong insight dyan sa scripture? Meron, marami. Mamaya pupunta na tayo. Okay? Next slide po mga kapatid. Ito po yung difference between rapture and second coming. 7 taon ang pakita niya. Pag nag-rapture, halimbawa ngayon, after 7 years, bibilang ka, second coming. Anong pinagkaiba? Rapture is for Christian.
Christ will come in the air. No? Hindi sa Mount of Olives. Kasi Christ will come on earth pagka dito sa second coming. Dito, walang kabayo. Dito, nakakabayo. So, ito madaling intindihin itong chart na ito eh. Kumbaga, ito, puti. Di color. Kumbaga, sino dito yung naglalaba? Ano? Comparison yan. Ha? Dito ay rapture. Dito, second coming. Ang tawag sa Bible na second coming, glorious appearing kasi magpapakita siya sa lahat ng tao. Mag-view siya sa Facebook. Makikita siya naka-live. Lahat ng mga camera naka-ganon. Pero sa rapture, hindi mo mahuhuli sa ganon. Bakit? Isa, mata. Tatandaan natin yung tatlong S. Sudden, selective, and surprise. No? Parang magnanakaw. Yung magnanakaw mo, makukuha mo ng cellphone. Pero nakukuha CCTV. Bigla na lang, ang bilis yung cellphone, walang ganon. Rapture, ganon mabilis. Pero, ang second coming, kitang-kita ito, nakakabayo. Ang dami kasama ni Jesus Christ. Dito, si Jesus Christ, nasa alapaa. Dito, si Jesus Christ, nakakabayo. Bababa sa Mount of Olives. Saan tayo Mount of Olives? Ang Mount of Olives ay nasa Jerusalem. No? Ang purpose niya is to establish His kingdom on earth. Ang purpose ng rapture is for what? To take His bride, the church. Ano? Yan ang pinagkaiba. Okay, next slide. Ngayon, ayan po yung pinagkaiba. Ito po yung source ng ating verse. Ito po yung recite natin kanina, John 14, let not your heart be troubled. No? Pagkatapos, ito naman yung ating main text kanina sa 1 Thessalonians chapter 4. Comparison po ng sulat ni John about rapture at sulat ni Pablo about rapture. No? Picture po natin. Ayan po, pagka nag-aaral tayo ng scripture, nagpe-verse by verse tayo, nag-word for word tayo, kino-compare natin yung text isa't isa. Ito po yung basis about rapture. Okay, next slide. Dito na po tayo magtatapos sa last 3 slide. What is happening now in the world is that ito po yung bansang Israel. Napakaliit niya rin pong bansa sa buong mundo. At just recently, ang Israel po ay nasa 600 days of war na siya. Kung titignan niyo yung live news about Israel, 600 days na pong nakikigera ang Israel. Ito po yung inner circle, ito po yung outer circle. Ano po ba itong inner circle, kuya? Ito yung inner circle na nasa prophecy na unang makakalaban ng Israel. Ayan ay makikita natin sa Psalms 83. At ito naman big circle, ito yung tinatawag na Gog and Magog. Ano yung small circle? Just recently, napalitan nyo sa news. Ano ang nangyari sa Israel? Ginera niya ang Gaza dahil inatake siya ng Gaza. Yung Gaza ay part ng small circle. At after Gaza, sinunod ng Israel ang Syria. Dinurog niya ang Damascus. Nasa loob din ng small circle. Pagkatapos, tinira niya yung mga Houthis at saka itong mga nasa Yemen, part din ng small circle. Tapos, tinira niya rin yung kalaban niya from the north. No? Yung ibang mga suicide terrorists dito sa parte ng Golan Heights sa Lebanon. No? So, in short, natapos na ng Israel at ongoing yung paglilinis dito sa small circle. Just recently, nabalitaan natin, bigla ang Israel tumuwi. Saan siya tumuwi? Tumuwi siya ng Persia. Ang Persia po ay ang Iran. So, ang Israel ngayon ay nakikipaglaban. Natapos niya nga ito 12 days lang with the help of the United States. Di ba? Natapos niya yung gera with Iran with just 12 days. So, ang gera ngayon, papasok na po tayo sa big circle. Kuya, ano pakialam natin sa mga small circle na yan, big circle na yan? Alam niyo po, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 38 and chapter 39, inula po doon na ang huling makakalaban ng Israel bago mag-rapture or immediately before the rapture ay itong nasa big circle. Okay? So, ngayon, nagsisimula na yung gera from small circle to big circle. Ano yung small circle? Ito yung mga kapitbahay ng Israel. Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, at saka iba pa. Yung Egypt, maaga nang bumigay yung Egypt eh. At saka yung Jordan. Hindi na yung makikipag-away sa Israel. Kasi doon sa 6-day war, sumuko na yung mga yan. Sinuli ng Israel, ang Golan Heights, ay ang itong part ng Egypt, itong Sinai Peninsula sa Egypt, kaya hindi na sila magigera. Ang Jordan naman, nagkaroon sila ng agreement. So, yung mga kapitbahay niyang maliliit na bansa, tapos tinapos ng Israel yan. Ang Gaza na ngayon, nililinis na lang. So ngayon, ang latest na nakalaban ng Israel ay itong sa big circle
itong Iran. So pagka dumating ang pagkakataon na sumama na ang Turkey, ang Torgamat po pangalan niya sa ancient time, at ang Russia, Meshech, at ang Gomer, no? Pag nagtulong-tulong na to kasama ang Kush, no? Ito yung Ethiopia, nasa baba. Pagka yan lahat nagsama-sama, yan na po ang magiging go and may go. Right now po, tapos na tayo dito eh. Nagpasimula na tayo dito sa isang element ng big circle. Kaya nga yung leader ng Iran, saan na nagpunta? Nagpunta ng Russia. So yung mga yan, magkakampi-kampi ito na sa big circle, kasama si Gomer, aatakihin nila itong maliit na bansa. At pag ginawa nila yan, matutupad ang ulat sa Ezekiel 37, 38, and 39. Ano significant niya, kuya? Kanina, sinasabi natin na ating Panginoon, hindi siya dadating habang walang kapayapaan. Tama? Hindi siya dadating. Sabi niya doon sa 1 Thessalonians chapter 5, pag ang mundo sinabi niya, peace and safety, then sudden destruction will come. So ngayon, dito sa paligid na ito, tahimik na Israel dito kasi bagsak na ito eh. Ngayon ito, nagbabanta pang pakunti-kunti. Diba? Nagbanta siya kagabi. Sabi niya, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang World War. Pero hindi naman siya tumitira. Nagsasalita lang si Ayatollah of Iran. So ngayon, ito ang binabantay natin itong big circle. This is very significant. Alam niyo mga kapatid, pag nag-assemble na ito ng liman to at nagsimula na mag-atake dito, iyan na ang pasimula ng Great Tribulation. Next slide, papakilala natin kung sino-sino yan. Ngayon, ito ang mga bida sa big circle. Ang bida sa small circle, tandaan natin yung mga kapitbahay niya. Ano yan? Syria, Lebanon, Egypt, Yemen, yun yung mga maliliit na bansa. Pero ngayon, dito sa big circle, ito ang mga kalaban. Turkey, Iran, Ethiopia, Sudan, Somalia, Libya, yan na po. At Russia, number 1. Russia. Ito yung Russia, si Mego, si Gomer, pagkatapos si Meshech, si Torgamat, Turkey, tapos Persia, Iran, Kush, ito yung Ethiopia, tapos Libya, at saka si Put, Algeria, yung pinakamalayo. No? So yan ang mga kalaban ng Israel sa Ezekiel 38. Eh kuya, paano mo naman nalaman na ngayon yan mangyayari? Kasi ito po ay hindi pa nangyari since naisulat itong Ezekiel chapter 38. Hindi pa ito nangyari. At ito ay nangyayari ngayon right before our eyes. Bakit nangyayari? Kasi itong dalawang ito, nagkampihan na. Yung leader nito, tumawid na dito dahil natakot. Dahil binomba ng Amerika ito. Lumipat na dyan. Ngayon, itong mga ito, magkakampihan na yan. Mag-a-attempt sila, lusubin ito. Kasi sumakit na ang ulo ng mga Muslim dito, hindi nila kayang talunin ang Israel. So next slide. Next slide. Yan po, saan po natin makikita yan? Ang Gog and Magog ay makikita natin sa Ezekiel 38 and 39. Mula verses 15, ito po yung mga kalaban ng mga bansa. Picturean nyo. Ngayon, kukuha tayo dyan ng mga key verses. No? May mga key verses dyan. Dito po, sa Ezekiel, kung sino po yung ating mga Bible, bakit po ito relevant sa ating pag-aaral? Ezekiel 38. Kailan po mangyayari ang gera na yan? No? Kasi importante, kailangan po natin malaman eh. Meron po tayong titignan po dito ng mga palatandaan. Verse 14. 38, verse 14. Kailan mangyayari ang Gog and Magog? Kailan aatake ang Russia, ang Turkey, ang Libya, ang Algeria, yung mga bansang nabanggit natin dito? Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Turkey. Kailan sila aatake? What will be the sign? Kailan ano ang pasimula ng Gog and Magog? Ang pasimula ng Gog and Magog ay 14. No? Therefore, son of man, prophecy, say to go. Thus says the Lord God, on that day, when my people, Israel, are dwelling securely. Yan. No? Pagka daw Israel nagkaroon ng temporary peace. Ha? Pagka Israel nagkaroon ng temporary peace, titira na yung 5 bansa. Right now, ang Israel ba may temporary peace na? Wala pa. Pabalik natin ito sa ating slide. Balik natin ito. Balik pa natin.
Yan. Ito, durog na to. Pagka nalinis ito, tatahimik na ang kapitbahay. No? Naalala niyo po ba, may wall ang Israel? May wall yan sa Gaza eh. Nasira na yung wall. Nakahula din po dito sa Ezekiel chapter 38. Once they stay in the walled villages, doon sila titirahin itong mga to. Ito ba ang nagpasimulang tumira dito o ito ang simulang tumira doon? Sino na unang tumira sa Iran? Israel o ang Iran ang nagpasimula? Ang Iran, ginagamit niya ito nakapaligid dito para tirahin ng Israel. Hindi sila nagkukumportahan directly. Bakit? Nag-iiwasan silang dalawa kasi pareho silang may nuclear missile. Pero ngayon, dahil na nainis na ang Israel, sabi niya, ginagastosan mo lagi itong kapitbahay ko laban sa akin eh. Anong ginawa niya? Umatake ang Israel, diretso dito. Tapos ito, pumantito doon. Tapos ngayon, may 12 days ceasefire. Wala na silang tirahan, hindi silang titirahan. Yung mga kalaban dito, tumigil na. So, sa daling panahon na lang, magiging tahimik na ang Israel. At pag tumahimik ito, ano sabi ng binasa natin? Tingnan niyo po. Ano sinabi ng binasa natin? Verse 14. On that day, when my people, Israel, are dwelling securely, will you not know it? Ano? Ano sabi niya? Ganyan. Verse 16, sabi niya dyan, you will come up against my people Israel like a cloud covering the land in the latter days. And I will bring you against my land, and the nations may know me, even though you, O God, vindicate my holiness before their eyes. Ayan. Pagka daw po pala, ang Israel ay nagkaroon ng temporary peace, no? Ano pong gagawin nila? Mag-a-assemble ito. Itong mga kalaban. Itong mga nandito, sasamantalahin nila itong Israel habang ito ay nananatiling tahimik. Kasi Israel magkakaroon na sa sense of security. Takot na itong mga kapitbahay niya, inubos niya na ito eh. Ito na lang ang mga kalaban niyang bago ngayon. At dito pa, ito po ang magandang verse dito. Verse 11. Ito pong verse 11, natupad na itong hula na ito. Kailan ito natupad? Nung umatake ang mga Gaza dito sa Israel, nilusog ng Israel ang Gaza, na-wipe out ng Gaza. Kaya ngayon, yung Gaza at saka Israel, wala na itong bakod. Ang may-ari ng Gaza ngayon ay ang Israel. Ito po ay natupad dito sa verse 11. And say, I will go up against the land of unwalled villages. Pagka palang Israel, wala na siyang walls, no? Doon na siya titirahin. Ito, big circle. Ngayon, may wall pa ba Israel? Wala na. Wala na. Ang ginagamit niya ng wall ngayon, yung Iron Dome eh. Dati, physically, may wall pa yan. Ngayon, wala na siyang wall. Bakit? Eh, kanya na yan eh. Kung ba, yung kapitbahay mo dito, binili mo, magkakaroon pa ba ng bakod? Wala na. Sa inyo yung kapitbahay, bakod na yan, uurong doon. Kaya yung Gaza ngayon, wala na yung wall doon. Natupad na to. Itong verse 11. Kaya ngayon, balikan natin. I will go up against the land of unwalled villages. I will call upon quiet people who dwell, ano sabi dyan? Who dwell securely. All of them dwelling without walls and having no bars or gate. No? Pagka pala ang Israel, very peaceful na at malapit na ito mangyari dahil durog na yung kalaban, ito naman, natapos na 20 days lang ito, aatake na daw po itong mga bansa ito, mga bansa ito. And that will be very, very soon. Wala ba kayo nakitang kapareho? Kung kayo binabasa niyo yung mga talata natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 5, pag darating na si Jesus Christ, ano daw ang status ng mundo? Payapa. When the world is quiet, when the world says peace and security, then sudden destruction will come. Yung symptoms na mangyayari dito, at saka yung mga symptoms na mangyayari sa world, halos parehas. Dito, pag ang Israel daw ay natutulog ng payapa, wala ng bakod, wala ng gate, kasi tulog na lahat yung kapitbahay dito, ito namang limang ito ay aatake sa kanya. Tayo naman in the world, pagka daw ang mundo ay tahimik, ngayon hindi tahimik ang mundo eh. Bakit? Nakatingin lahat tayo dito eh, di ba? Nakatingin tayo sa Ukraine, kasi may dalawang gera ngayon sa mundo eh. Russia versus Ukraine. Tapos Iran versus Israel. Ang sabi ng prophecy, itong Russia, habang siya ay busy outside,
pipihitin ng Panginoon yung kanyang panga para ma-focus ang attention niya sa Israel. Kuya, nasa scripture ba yan? Yes, nasa scripture yan. Yan ay mababasa natin dito sa verse 1 ng chapter 38. No? Pag ganyan ang pagbabasa mo, kuya, nagsimula ka sa dulo, tapos paangat. Ganyan ang verse by verse, pwede umangat, pwede bumaba, basta huwag lalabas doon sa chapter. 38 verse 1, ano sabi dyan? The word of the Lord came to me, Son of man, set your face toward Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophecy against him and say, thus says the Lord, behold, I am against you, Gog. Ito kinakausap ng Panginoon, ito kanyang lingkod na si Ezekiel. Isulat mo ang hula, sabi sa kanya. Itong si Gog, sabi niya, ay aking gagamitin. Paano niya gagamitin si Gog? Gog, chief prince of Meshech and Tubal, si Gog daw na hari nitong Russia, ay kanyang pipihitin papunta sa Israel. Ano sabi niya? And I will turn you about. Ano ba yung ibig sabihin ng turn about? Pipihitin. Si Russia ngayon, nakikipaglaban sa Israel. Nakaharap siya doon. Pero pipihitin siya ng Panginoon para umarap dito sa Israel. Kaya bang gawin ng Panginoon yan o hindi? Kaya! Busy ba ngayon si Russia? Busy! Kanino siya busy? Sa Ukraine. Hindi naman talo-talo to eh. Kaya ngayon, ang sabi sa kanya, lalagyan daw siya ng singkaw sa kanya. Baba, anong sabi rito? I will put hooks into your jaw, and I will bring you out of all your army and horses and horsemen, and all of them clothed in full armor, a great host. Verse 4 po ito binabasa ko, verse 4 po tayo, ng 38. Sabi niya, lahat ng army ng Russia, si Gog po siya yung leader, no? Si Gog, yung leader ng Russia, Meshech, ay pipihitin ng Panginoon papunta dito. So, sino nagdidirect ng pelikula? Ha? Ang Diyos na nagdidirect ng pelikula. Ito si Gog, sabihin na natin si Gog, itago na lang natin si Gog sa modern day na Putin. Ito si Putin, habang busy dito sa Ukraine, lalagyan niya daw ng singkaw sa baba para ito ay lumiko papunta sa Israel. So, sino kumukontrol ng lahat ng ito? Sino? Ang Diyos. Bakit? Para ipakita daw ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at sa pag-atake nila sa Israel, anong gagawin niya sa kanila? Dudurugin niya sila lahat so that His name will be magnified. Yan po ang objective. Ang objective po ng Scripture, ang theme po ng Scripture natin is always for the glory of God. Whether it be a war, whether it be a rapture, whether it be about salvation, it is all about the glory of God. Yan po central theme ng Scripture, Old and New Testament. So ngayon, pagka hinila na daw si Gog, no, yung leader ng Russia, mapunta sa Israel, ano kung gagawin niya? Yan. Dadali niya kanyang mga army, at pagkatapos, verse 5, isasama niya si Persia, isasama niya ito, pagtutulong-tulungan sila. Itong big circle na ito naman ang aatake dito sa Israel. No? Ngayon, mga kapatid, natatanong nyo, Kuya, makikita mo ba natin ito? O hindi? Pwede kasabay ito ng rapture. Bakit? Kasi same ang symptoms. While Israel is at peace, aatake itong 5. While the world is at peace because the war in Ukraine and the war in Israel is over, the world is at peace, darating naman ito magnanakaw. Ang tanong, kailan matatapos yan? Hindi natin alam. That is why it is called surprise. And that is why it is called sudden. Pero yung mga major player, nandito na. Nagpasimula na yung big circle eh. Nagsample na yung dalawa, natapos 12 days. Bakit natapos ng 12 days? Kasi hindi pa yan ang main event. Ang main event, magsisimula sa Russia, papunta ron, sasama niya itong mga ito, tsaka yan. So, ganyan po ang big picture. So, tayo mga Christian, we are always aware with what is happening with the world around us. And the Bible is very, very relevant. Ngayon, kung ito, wala sa scripture ito, ayaw na tayo mag-aaral ng Bible. Magantay na lang tayo, may sira-sira. Hindi eh, nasa scripture na dito. Mga kapatid, nasa scripture lang ito, gaya ng rapture. When the world is dwelling securely and safely, then the deep in the night, Jesus Christ will come.
When Israel is living securely without walls and gates, then suddenly Gog, Meshech, Persia, Gomer, Tordomat, Arki will attack Israel. Then the Lord will defend this. Alam niyo bakit connected ito sa rapture? Pag nag-rapture, mauubos na ang evangelical sa Amerika. Right now, kaya ang Israel hindi matalo-talo ng Arab countries because tinutulungan ng Amerika. Ang mga Amerikano naniniwala sa rapture. Ang mga Amerikano na evangelical naniniwala dito. Kung magra-rapture, at ito si Trump ay isang believer, kasama natin sa rapture, sino pa tatayo para kumampi sa Israel? Wala na. Israel will be on its own. Kasi ang Amerika is part of the rapture. So sino may iwan? May iwan ang mga Muslim. Pagtutulong-tulungan na nila ang Israel. Sasabihin ng mga Russian, nawala si Putin. Nawala na itong mga evangelical. Tirahin na natin ang Israel ngayon. Wala na yung mga fundamental Christian na kumakampi niya. So, Israel will be at their mercy. But little they know, ano mangyayari? Ano po ang ending ng story? Dito na po tayo mabawakas. Kumain na po tayo ng isang oras. Ito po ang sabi ng Panginoon. Ito po ang ending. Verse 23 ng chapter 38, ito po magiging ending po nila. Ayan. Magkakaroon po ng malakas na paglindol at pagkatapos ay magpapatayan itong mga limang to. Di ba? Style ng Panginoon, pagka dati sinusugod ng Israel, magpapatayan yung mga kalaban niya eh. Ganun din ang mangyayari dyan, makukumbisyon sila. Kasi magpapasapit ng malakas na lindol ng Panginoon, babagsak ang mga yung maliliit na yelo at tatama ito sa kanila. At ang ending mo nito, mga kapatid, ay dito sa verse 23. So I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations so they will know that I am the Lord. So, masasaksiyan to ng buong mundo para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan ng ating Panginoon na walang ibang tumulong sa Israel except the Lord Almighty. So, mga kapatid, ang tanong ko ngayon sa umaga ito, with what is happening in the world right now, napakalapit na po natin. Kumbaga sa orasan, it's already 11:59. Ano po kasunod ng 11:59? 12, no? Eh yung mga nakaw, dumadating yan doon sa kaibigan ng tulog. Eh. Kaya, pagka ito, nagkaroon ng temporary peace, at si Trump, recently, ay nag-offer na ng temporary peace dito sa mga kalaban niya dito, at saka dito sa tatlong ito. Hindi pa kasama ito kasi hindi pa ito kalaban. Eh. Nag-offer na siya ng temporary peace. Anong susunod na mangyayari? Ito ay aatake na. At tayo naman mga anak ng Panginoon, tukulin na. Kasi hindi natin mararanasan yung gera na yan. Kasi kung mararanasan natin ang World War, kung mararanasan natin ang tribulation, hindi po spiritual yan. Kasi hindi po tayo tinalaga sa galit at buot ng Panginoon. Kasi tayo yung anak niya. No? Yan po ang magandang balita sa atin ngayon. Sabi naman ng sulatan, mag-aliwang kayo sa mga salitang ito. Ngayon, kung may plano pa tayo, marami tayong plano sa buhay, ay ialay natin yung ating mga plano sa Scripture. No? Take it one day at a time. Huwag tayong mga plano masyadong mahaba. Mga plano natin, 10 years from now, 20 years from now, malapit na eh, 11:59 eh. Pag 11:59 na, ay chillax na tayo sa Panginoon. Ano? Yung po mensahe sa atin sa umaga nito. Let us align our thoughts and our plans with the Lord. Hindi po sinasabi dito dahil ito na nangyayari, huwag na tayo magtrabaho, benta natin yung ating bahay, huwag na tayong magpagod masyado, hindi po gano'n. I-maximize natin ang ating time para yung mga kamag-anak natin, hindi Christian, maisama natin sila sa area ng Panginoon. Pagkatapos itong ating trabaho dito, second priority na lang yan kasi iniiwan din naman natin yan. At pag iniwan natin yan, ay iniwan na natin. Di ba? Naalala nyo si Lot at saka si Mr. and Mrs. Lot, nung ilabas na po sila sa Sodom and Gomorrah. Noong sila ay ilabas na, kasi biglaan yung paglabas, nakatingin pa si Mrs. Lot po sa Sodom, di ba? Kasi very attached sa mundo. Pero dito po sa atin yan, hindi na po tayo makukumpulingin eh. Wala na lingunan to. Because in the twinkling of an eye, we will all be raptured, replaced to ating body. And that's the beauty of the promise ng ating Lord Jesus. He will be coming back for the second time
not to die on the cross, but to save us physically. Sasama naman tayo sa lahat. At itong mga bagay na ito, we may not see this, but yung signs, nakita na natin. Andito na po tayo sa second ring. The first ring is already over. Praise the Lord. Magbukas po tayo sa panalangin. Panginoon namin Diyos, sa umaga po ito ay nagpapasalamat din sa inyo sapagkat nireveal nyo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita ang plano nyo sa church, ang plano nyo sa mundong ito, sa Gentiles and the Jews. At nakita namin, Panginoon, that the Scripture is happening right before our eyes, Panginoon. And we thank you for this sapagkat kami mga anak nyo ay with a hope and a future. At nag-expect po kami sa rapture, sa pagbabalik ng aming tagapagligtas, na siya naghahanda ng aming tahanan dyan sa inyong area. Salamat po sa inyo sa mensahe po sa amin sa umagang ito. We praise you in Jesus' name. Amen.